Video ng tapatan ng Pilipinas at China na malapit na mismo sa BRP Sierra Madre, inilabas na ng Armed Forces of the Philippines. Ang resupply boat ng Pilipinas, pinalibutan ng mga bangka ng Chinese Coast Guard. Armado ng sibat, kutsilyo at palakol ang mga Chinese. Napilit inagaw ang dalang supply ng ating mga sundalo. May palakol, palo ng bato na ng bato. Nakunan pa kung paano naputulan ng daliri ang isang miyembro ng Navy. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Magandang umaga ngayong June 20, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Ilan pang dokumento na magpapatunay raw kung sino talaga si Mayor Alice Go isiniwalat. Pero kampo ng alkalde, pinag-iisipan na raw magkaso laban sa mga naglalabas ng dokumento. Pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete, hudyat na raw ng pagtayo ng bise bilang bagong mukha ng oposisyon. Sa pool sa video, batang tumawid ng kalsada sa Maynila na sagasaan ng van. Mga magkapit-bahay sa Valenzuela nagbayanihan para labanan ang sunog. Binatilyong Chinese sa Taguig, dinukot matapos makipagkita sa isang babaeng nakilala lang niya online. At viral ngayon, laro ng bingo na kailangan ng calculator. Pinag-aaralan na ng kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kasuhan ang nagsapubliko sa birth certificate at SAL-N ni Go sa gitna ng mga katanungan sa tunay na pagkatao ng alkalde. Si Senator Sherwin Gatchalian naman naniniwalang nabisto na kung sino talaga si Go. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Iisa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at si Go Huaping. Yan ang pinaninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian sa kabila ng pagtanggi ng kampo ng alkalde. Sa inilabas ni Gatchalian na kopya ng isang passport, may picture na kamukha ni Go pero ang pangalang nakalagay rito ay Go Huaping. Nakasaad dyan na Fujian ang lugar ng kapanganakan ni Go Huaping, parehong probinsya sa China kung saan nagmula ang ama ng alkalde na si Go Jianzhong o Angelito Go. Nakalagay rin na August 31, 1990 ang birthday ni Go Huaping. Iba sa July 12, 1986 na nakasaad sa birth certificate ni Go. Pero sabi ni Gatchalian, pinatanda niya si Alice Go. Si Alice Go, ginawang Filipino para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogos. Base rin sa Special Investors Resident Visa Application ng Go family, ang nakarehistrong ina ni Go Huaping ay si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi ang tinuturong ina ni Mayor Go. Matatandaan sa mga papeles ng pamilya Go mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na nakuha ni Senator Risa Ontiveros. Nakasaad na incorporator para sa QC Genetics si Lin Wenyi na isang Chinese national. Stockholder din siya para sa QJJ Slaughterhouse. Sa sulat ni Mayor Go kay Ontiveros noong June 5, hindi niya itinangging kasosyo nila si Lin. Pero hindi raw ito ang kanyang tunay na ina. Hamon naman ang abogado ng alkalde na si Attorney Stephen David kay Senador Gatchalian. Why don't you just present this in the proper forum so that we can answer squarely yung mga allegations? Iginiit din niyang walang Chinese passport ang kanyang kliyente. Kung meron siyang Chinese passport, bakit sa mga Philippine passports niya, nag-a-apply siya ng Chinese visa? Kung nag-a-apply ka ng Chinese visa, illogical yun. Kasi bakit ka mag-a-apply ng Chinese visa kung meron kang Chinese passport? Naniniwala naman ang senador na mapapalakas lalo ang inihahandang quo warranto case ng Office of the Solicitor General para mapaalis sa pwesto si Go dahil sa lumabas na kopya ng passport. Sa ilalim kasi ng batas, kailangang Filipino citizen ang mga inihahalal na opisyal ng gobyerno.
Sa ngayon, sinusuri pa ng OSG ang bagong ebidensyang pwedeng makatulong sa kanilang kaso. Pero ayon kay Soljan Menardo Guevara, hindi muna sila magbibigay ng anumang premature conclusion tungkol dito. Handa naman daw ang kampo ni Go na harapin ang mga aligasyon. Iginit din ng alkalde na kung sino ang mag-akusa ay siya ang dapat magpatunay. Iniimbestigahan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng pagkakasangkot ng alkalde sa mga sindikato. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, lumalabas sa inisyal na investigasyon na parte si Go ng criminal organization na sangkot sa operasyon ng mga na-raid na pogo sa Bamban at sa Porac, Pampanga. Hindi naman idinetalye ni Casio kung ano ang papel ng alkalde sa organisasyon. Una nang itinanggi ng mayor na may kinalaman siya sa operasyon ng mga nasabing pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Si Vice President Sara Duterte na raw ang bagong mukha ng oposisyon ngayong nagbitiw na siya mula sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon naman sa ilang eksperto, parte ito ng plano ng mga Duterte para sa mga susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bagong oposisyon. Ganyan inilarawan ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Roque, pruweba ito na wala na talagang uniteam. Nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Nauna nang sinabi ni VP Sara na personal niyang kinausap si Pangulong Marcos para sa kanyang resignation, bagay na tinanggap ng Pangulo. Hindi binanggit ng Vice Presidente ang dahilan ng kanyang resignation. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Pero ayon kay Roque, matagal nang may lamat ang uniteam. Alam naman natin kung gaano ka-impluwensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Simula po yan, doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Para naman sa dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, sumama ang loob ng bise hindi lang dahil hindi siya dinipensa ni PBBM sa issue ng confidential funds, kundi pati na sa pag-atake ng ilang kongresista, kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame at marami ang matutuwa sa ginawa. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, eh siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Hindi naman ikinagulat ng liderato ng Senado ang resignation ni VP Sara. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi na may iwasan ng pagre-resign ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya Duterte na si Senator Bato de la Rosa, naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Nagpahayag din ng suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pang pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para sa ilang eksperto sa politika, pinapakita lamang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte sa susunod na eleksyon. Clearly, this is based on political calculation. Clearly, this is based on consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 nagsimula ngayong araw na ito. Ayon naman sa isa pang eksperto, patunay lang ito na estratehiya lamang talaga ang uniteam noong nakaraang eleksyon. Yung uniteam na binuo nila from the very start, I knew that it was just a strategic move, a transactional political move. It's basically just for election purposes. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, arestado ang 2 miyembro mano ng Kidnap for Ransom Group na dumukot ng isang Chinese sa Taguig. Ang biktima,
Dinukot matapos makipagkita sa babaeng nakilala niya online. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa pool sa kuhang ito ng CCTV, ang isang lalaking Chinese at isang babae na nasa isang fast food restaurant sa Taguig nitong Lunes. Nagkita ang dalawa matapos magkakilala online. Ang babae, parte pala ng isang kidnap for ransom group, habang ang lalaki ang kanilang biktima. Pagkaalis sa restaurant, lumipat ang dalawa sa isang apartment sa Sitio Pulong Candy sa Barangay Santa Ana. Yun pala, nakaabang na ron ang mga kasabwat ng babae. Piniringan at pinosasa nila ang Chinese national. Kinuha rin ng mga suspect ang cellphone ng biktima para hingan ng ransom ang pamilya nito. At nung una, sinasaktan po siya para iparinig doon sa magulang niya na talagang totoo na nandun siya sa lugar. Mayroon pa rin pinadalang picture yung mga suspect natin sa katatay para katibayan na talagang hawak nila yung anak. 5 milyong piso ang unang hiningi ng mga suspect pero natawaran ng pamilya. Kaya 1.1 million na lang ang napagkasundo ang bayad. Agad na naipadala ng pamilya ng biktima ang ransom. Nag-book pa ng delivery rider ang mga suspect para makuha ang pera. Siya yung nag-receive ng pera dun sa sa tatay ng biktima at dinala ito somewhere in Pasay. Doon niya inabot yung ransom money na hindi naman niya alam na pera yung laman nun. Ang sabi ng mga nag-book nung delivery item is ano daw po yun? Damit. Hindi alam na pera? Hindi po niya alam na pera. Pinakawalan din ng biktima sa Angono Rizal kalaunan at ibinalik din sa kanya ang kinuhang cellphone. Natandaan naman ito ang lugar na pinagdalhan sa kanya. Sinalakay ito ng mga pulis at naabutan ang dalawa sa 7 suspect nitong Martes ng umaga. Magkapatid silang nakatira sa apartment kung saan dinala ang biktima. Nahulihan din sila ng isang kalibre 38 baril at 5 bala. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect kaugnay sa umunoy kidnapping. Pero itinanggi nilang kanila ang nakuhang baril. Nagulat po ako, andun na po sa ilalim ng lamesa po yung baril. Tinutugis pa ngayon ang 5 iba pang suspect. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Dumako naman tayo sa Lamitan, Basilan kung saan pinasabugan ang isang gasolinahan. Base sa investigasyon ng mga pulis, iniwan ang isang improvised explosive device sa harap mismo ng mga fuel pump. Isa ang sugatan sa pagsabog. Nangyari ito ilang oras lang matapos ideklara ng lokal na pamahalaan na malaya na sila mula sa Abu Sayyaf, yung pong bayan ng Lamitan. Bago ang pagsabog, nakatanggap daw ng bomb threat ang may-ari ng gasolinahan mula sa mga gustong mangikil sa kanila. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Usapang ekonomiya naman tayo, sabay humina ang piso at ang Philippine Stock Exchange Index o PSCI kahapon. Sumadsad na naman ang piso sa 58.755 level kontra dolyar kahapon. Higit 13 centavos ang natapyas sa halaga nito mula sa closing noong Martes. Sabi ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, dahil ito sa pagpapahiwatig ng US Federal Reserve na di muna nito bababaan ang interest rates dahil mataas pa rin ang inflation sa Amerika. Nakaapekto rin daw ang mas mahinang retail sales sa US. Kasabay niyan, bahagya rin bumaba ang PSCI na nagsara sa 6,300 level. Dito na ang ika-6 na araw na nagsara sa pula o humina ang PSCI. Sa lagay ng panahon ngayong araw mga kapatid, makakaapekto pa rin ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Central at Western Visayas, maging sa Mindanao. Makakaranas din ng pulupulong pag-ulan ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Ayon din sa Pag-asa, posible raw ang transition sa mahinang La Nina sa pagitan ng Agosto at Oktubre. Ang La Nina magdadala ng mas matinding pag-ulan dito sa bansa. Susunod,
Batang tumawid sa Maynila, nasagasaan ng van. At mga residente sa isang barangay sa Valenzuela nagtulong-tulong sa pag-apula ng sunog. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Tumambad kung gaano ka-agresibo ang China Coast Guard nang harangin ang ating resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong Lunes. Sa isinapublikong video ng Armed Forces of the Philippines, kita kung paano ginitgit, pinagnakawan at tinutukan pa ng patalim ng China Coast Guard ang ating mga sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa pulsa videong ito, nilabas ng Armed Forces of the Philippines kagabi ang isang tauhan ng Chinese Coast Guard nang tutukan ng palakulang sundalo ng Philippine Navy sa gitna ng kumusyon sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Lunes, June 17. Nakadaong na sa tabi ng BRP Sierra Madre ang mga rigid hull inflatable boat o RIB ng Philippine Navy nang palibutan at kuyugin sila ng mga speedboat at rubber boat ng China Coast Guard o CCG. May palakol, pumalo ng bato na ng bato. Bitbit ang mga patalim gaya ng sibat, kutsilyo at palakol. Tinutukan nila ang mga Pilipinong sundalo at nag-ambang sasaktan. Sa kasagsagan ng gulo, makikita sa video si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na inaalalayan ng kanyang mga kasama. Siyang sundalong naputulan ng daliri sa gitna ng konfrontasyon. Habang nangyayari yan, pinagtataga naman ng ibang tauhan ng CCG ang rubber boat ng Pilipinas para butasin. Hey, stop! This is our territory! Ang isang ito sa post sa video na may ninanakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. Habang ang isang speedboat na yan ng China, inararo rin ang iba pang rubber boat ng Pilipinas. Sa hiwalay na video na nakuha ng News 5 kahapon, kita rin ang pangigitgit, pagbangga, at pagharang ng mga speedboat ng China sa rubber boat ng Philippine Navy na papunta pa lang sa Ayungin Shoal. Sa mga larawan na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente, kita ang basag-basag na windshield, communications at navigation equipment na sinadya raw wasakin ng mga tauhan ng China Coast Guard. Sinira rin nila pati ang cellphone ng mga sundalo. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner, pinunteriya ng China Coast Guard ang mga bitbit na armas ng Navy na ihahatid dapat sa BRP Sierra Madre. 7 baril daw ang ninakaw ng China na balak bawiin ng Pilipinas. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Sa mga video na nilabas ng AFP, kapansin-pansin na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Pero sabi ni General Browner, hindi naman daw tayo nagpatinag. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang RIB natin, ang katapat niya, 8. Kahapon, personal na binisita at binigyan ng medal ni General Browner si Seaman First Class Underwater Operator Facundo. Sa kabila ng sinapit, handa raw siyang bumalik sa misyon kung kailangan. Kahit saan, sir, basta may order tayo. Laban tayo, sir. 3 araw na mula nang mangyari ang insidente, kaya ang ilang kritiko hindi nagustuhan ang pananahimik pa rin ng palasyo. If Malacanang is silent, it will encourage the China to be more aggressive in its actions against us because it seems China will believe that they're succeeding in threatening the Philippines. Galit na rin ang mga miyembro ng House Committee on Foreign Affairs sa ginawa ng China. Parang pambabasos na sa sovereignty ng Pilipinas. Sooner or later, we have to take a tougher stand on China and the West Philippine Sea issue. Kinundina na ng Department of Foreign Affairs ang iligal at agresibong aksyon ng mga Chinese.
Ang US Pentagon naman, tinawag na provocation, reckless at unnecessary ang pinakabagong panghaharas ng China. We're going to continue to stand with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Sa panibagong pahayag naman ng China, iginit nilang naging professional daw sila sa pagpigil sa ating mga sasakyang pandagat na nagsasagawa umano ng illegal na pangingisda. Wala raw silang ginawang direktang aksyon laban sa mga sundalong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tinawag nga na irresponsable at mapanganib ng Amerika ang panibagong insidente ng harassment ng China sa South China Sea. Sa isang pahayag, iginiit ni US Secretary of State Antony Blinken, ginugulo ng mga aksyon ng China ang kapayapaan sa rehiyon. Sinabi niya ito sa naging pag-uusap nila sa telepono ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Muli rin tiniyak ng Amerika na nananatili silang committed sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Dito naman tayo sa disgrasya sa Maynila kung saan isang bata ang nasagasaan ng van. Ang aksidente nakunan sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 11 ng umaga kahapon nang mahagip sa CCTV ng barangay ang isang batang lalaki na tumawid sa Solis Street sa May Tondo, Maynila. Nakaabang sa kanto ang bata para tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Ilang motorista muna ang pinalagpas ng bata, pero nang subukan na niyang tumawid, nabangga at nagulungan siya ng isang itim na van. Agad namang napapreno ang kasunod nitong puting sasakyan nang makitang nakasubsob sa kalsada ang bata. Isinakay sa tricycle ang biktima at isinugod sa kalapit na ospital, pero binawian din ito ng buhay. Isang babaeng nakapula naman ang humabol sa tricycle na ayon sa barangay ay ang ina ng bata. Hinarang ng taong bayan ng van at pinababa ang driver. Balisa naman ang tsuper nang dumating sa tanggapan ng barangay. Medyo tulala siya na nabigla rin sa pangyayari, takot na takot yung driver. Hindi niya raw napansin kasi nung pagkabangga niya, nagulungan niya pa 2 beses eh. Kinilala ang nasawing batang si Kurt Jan Castillo, 3 taong gulang. Pauwi na raw sana siya matapos maglaro at sumaglit lang sa tindahan. Kasama raw ni Kurt ang lola niyang may binili sa tindahan bago ang aksidente. Ano nangyari, tinaguan niya yung lola niya, then tumakbo siya pa uwi. Ayun nung time nung nabangga siya. Labis naman ang lungkot ng pamilya Castillo sa sinapit ni Kurt. Sabik pa naman din daw ang bata na pumasok sa darating na school year. Dapat bibili na kami ng gamit niya pampasukan eh. Kasi lagi sinasabi sa akin kahit 3 taon pa lang siya, sabihin sa akin yan, Daddy, gusto ko na mag-aral, Daddy. Ayon sa ama ng biktima, desidido silang magsampan ng reklamo at hindi makikipag-areglo sa driver ng van. Tumanggi nang magbigay ng panayam ang driver ng van. Nasa kustodiya na siya ngayon ng Manila District Traffic Enforcement Unit at posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasunugan naman ang 8 pamilya sa Valenzuela kagabi. Ang mga residente nagbayanihan pa para labanan ang apoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Ayun na! Ayun na! Pinapatay na sa likod! Pinapatay na! Meron na! Ayun na! Maghahating gabi nang mabulabog ang mga residenteng ito sa Valenzuela City. Biglang kasing sumiklab ang sunog sa bahaging ito ng Barangay Malinta. Nagtulong-tulong ang mga residente para buhusan ng tubig ang apoy. Pero di na nila ito kinaya. Kaya't mabilis nilamon ng apoy ang mga magkakadikit na bahay. Ang ibang residente, nagising na malaki na ang sunog kaya't walang naisalba sa pagmamadaling lumikas. Pagising namin, malakas na po yung apoy kaya lumabas na lang kami mag-iina. Kasi pumuputok na yung mga may ground na po yung pintuan namin Sobrang hirap. Parang gusto ko pang manakaw kaysa masunugan po Ang residenteng si Edgar, napatakbo pa uwi nang malaman ang nangyari. Naglagan na talaga yung yung bubong Minaisan ba ko? Wala po kahit isa Mahirap po mag-umpisa uli. Inabot ng 1 oras ang mga bombero bago naapula ang sunog. Aabot sa 8 pamilya ang nawalan ng tahanan. Isang residente pa ang sugatan matapos malapnos ang balat habang lumilikas. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Agad naman daw magbibigay ng paunang tulong ang barangay para sa mga naapektuhang pamilya. Dadalhin po natin sa 3S po para po meron po sila masilungan
Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, Iran tinalo ang bansang Amerika para makuha ang kauna-unahan nilang panalo sa Volleyball Nations League. Pilipinas, posibleng mabawasan ng gold medal haul sa SEA Games ngayong inalis ang ilang event at sport kung saan tayo nakakalamang. At netizens na aliw sa laro ng bingo na nagmistulang Battle of the Brains. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ang tsansa ng Germany na makapasok sa top 8 ng Volleyball Nations League Men. Dikit ang laban nila kontra France pero nagawang manaig ng mga German sa loob ng 4 na sets. Dahil sa panalo, hawak na ng Germany ang 10th place standing sa likod ng 4 wins at 5 losses. Nasa ibabaw nila ang 8th seed na Cuba na may 4-4 win-loss record. Sa second game naman na upset ng Iran ang powerhouse team na USA para sa kanilang unang panalo. Inabot ng 5 sets ang laban pero sa huli nanaig ang Iran para maputol ang kanilang 8-game losing streak. Nahulog naman sa 3-6 ang record ng world number 6 na Amerika. Ilang event naman ang tinanggal ng host country na Thailand para sa 2025 Southeast Asian Games. Ilan dito ang weightlifting, kasama ang wushu, jiu-jitsu at karate, mga sport na maituturing na gold mine para sa Pinas. Ayon sa Philippine Olympic Committee, aabot sa 8 ginto ang posibleng mawala sa bansa. Dahil dito, inapela na raw hindi lang ng Pilipinas kundi ng iba pang mga bansa ang pagkakaalis sa mga naturang sport. Nagtapos sa ikalimang pwesto sa medal tally ang bansa nitong 2023 SEA Games sa Cambodia matapos magtala ng 58 golds, 86 silvers at 116 bronze medals para sa 260 na total. Kadalasan ay barya lang ang puhunan sa bingo. Ibahin nyo tong grupo na to, parang afraid nga ako sumali. Kaya natin yan, Ruth. Ito, nag-issue ng Battle of the Brains kasi ang viral game ng bingo na yan. Patunay lang talaga ito na kailangan talaga aral muna bago bola. 32. Oh! Hindi ko nang maghanap buhay naman ito. Napasubo ang mga sumali sa larong ito ng bingo. Sinubukan kasi ng kanilang engineer ng taga-bola na kanilang math skills. Kaya kung gusto nilang makabingo, dapat muna mag-isip sila, paganahin muna yung kanilang utak. Diniin naman ng taga-bola, mahalaga pa rin mag-aral. Totoo naman, sino nga naman kasi nagsabing hindi na magagamit yung mga patay tayo dyan, square root na pinag-aralan natin noon. Kaya mo yan, Kuya Jess. Sabi nung isang nag-comment, dapat gawing requirement daw ang calculator sa susunod na round. Ang ibang netizens naman, parang pipiliin na lang daw magtongits sa kanilang table kaysa mag-bingo na napapaisip ka pa. Calculator, periodic table, baka mamaya susunod ano, kakasaba kayo dyan? Basta kasama kita. Feeling ko lalaban tayo dyan eh. Teammate natin yan, laging panalo sa games. Hintayin ko yung ipalaro sa palarong pampasaya. Tama. Good morning, kapatid. Tama. Patay tayo dyan. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.